Noong 1980s, kilala ang NBA sa matinding klase ng depensa. Hindi naman lahat ng teams noon ay elite sa defense, pero may ilang squads na talagang nangingibabaw. At may isang team na hindi lang great defense ang dala, kundi may napakabrutal na depensa na kung may player na susubok umatake sa painted area ay siguradong may kapalit itong physical punishment. Ang team na tinutukoy natin ay walang iba kundi ang bad boy Detroit Pistons. Ang leader ng team na ito ay ang isa sa pinakamagaling na point guard sa NBA na si Isiah Thomas. Pero kung pag-uusapan ang pinakamatapang at pinaka-agresibo sa kanila ay walang tatalo sa 6'11 center na si Will Laimbeer. Kung sa era ngayon ang mga itinuturing na dirty players ay sina Draymond Green o Lou Dort at may ilan pang nagsasabi na si Zaza Pachulia ang dirtiest player sa NBA, wala pa rin itong sinabi. Dahil pagdating sa usapang dirty player, si Will Laimbeer ang tunay na standard. Si Laimbeer ay notorious pagdating sa pagta-trash talk, sobrang physical na laro, antics at mga cheap shots. Hindi lang siya isa sa pinaka-intimidating na manlalaro sa buong liga. Siya rin ang pinaka-kinaiinisan hindi lang ng mga players kundi pati na rin ng mga fans. Noong 80s, parehong fans at players ang hindi nagugustuhan ng estilo niya sa paglalaro. Siya ang laging nagsisimula ng gulo at gumagawa ng paraan para ilagay sa alanganin na sitwasyon ng offensive player. Pero sa halip makinig sa mga pambabatikos ay hindi siya naapektuhan nito at mas lalo pa niyang niyakap ang pagiging villain sa liga. Ipinagmamalaki pa nga nito na siya ang bad guy at mukha ng punishing defense ng Pistons. Sa sobrang sama ng reputasyon at tingin sa kanya ng mga tao bilang player ay binansagan nitong Prince of Darkness at His Heinous na ang ibig sabihin sa Tagalog ay kasuklam-suklam. Sapat na ito para maintindihan natin kung gaano siya kinaiinisan pagdating sa court. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi may tatangging si Will Laimbeer ay isang solid player na natatabunan lang ng kanyang mga antics at reputasyon. Ayon pa nga kay Dennis Rodman, Laimbeer was more than a thug, but that's what he'll remember for. Sa mahigit 1,000 games na nilaro ni Will Laimbeer sa kanyang karir, halos nag-average ito ng double-double. Isa siyang strong at physical na player na marunong bumax out at kumuha ng rebounds. Consistent din itong nakakasama bilang top rebounders ng liga, katulad na lang noong 1985-86 season kung saan pinangunahan niya ang NBA sa rebounding na may average na 13.1 rebounds per game. Dagdag pa dito, 4 na beses siyang naging NBA All-Star. Patunay na hindi lang siya enforcer, kundi legit impact player din sa liga. Na-drop si Laimbeer ng Cleveland Cavaliers noong 1979 pero agad siyang na-trade papunta sa Pistons the following season at dito na siya gumawa ng pangalan. Sa pinakasolid na stretch ng karir niya mula 1981 hanggang 1989, nag-average siya ng 14.6 points at 11.1 rebounds na may 50.2% shooting. At maaaring hindi mo alam na siya ang isa sa mga naunang stretch bigs ng liga. Bihira pa noong 80s ang isang 6'11 center na kayang tumira sa tres at hindi lang siya basta tumitira dahil consistent ito, lalo na sa later years ng kanyang karir. Sa mga panahong halos lahat ng centers ay nakapwesto lang sa loob, si Laimbeer ay nagdadala ng spacing, isang bagay na sobrang valuable sa modern NBA pero bihira noon. Kasama ang mga guards na sina Isiah Thomas at Joe Dumars, madalas siyang mag-set ng screens sabay ito take advantage ito gamit ang pick and pop, kaya't ang ending, maraming 3-pointers ang nako-convert niya. Bukod sa pagiging pisikal, sobrang tibay din niyang player. Sa first 14 years ng karir niya, hindi siya bumababa sa 79 games per season na sobrang impressive kung iisipin natin ang mga gulong lagi niyang kinasasangkutan. Sa isang punto pa nga ng kanyang karera, naglaro ito ng 685 consecutive games na panglima sa pinakamahabang streak sa NBA history. At ang mas ironic pa, hindi injury ang pumutol nito kundi suspension. Sa kanyang peak years ay umaabot sa higit 17 points at 12 rebounds ito per game na medyo malapit sa numbers ni Pau Gasol sa kanyang prime. Kung i-describe nga siya ay parang Pau Gasol din ito pero mas physical at mas aggressive. Pagdating ng late 80s, finally nag-breakthrough ang Pistons at nanalo ng back-to-back championship noong 1989 at 1990.
At malaki ang naging ambag ni Bill sa tagumpay na iyon, lalo na sa defensive end. Parte din siya ng tinatawag na Jordan Rules, kung saan ginawa ng Pistons ang lahat para pigilan si Michael Jordan gamit ang matinding physical defense. Pero sa dulo ng kanyang karir noong 1993-94 season, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa practice si Laimbeer at ng kanilang team captain na si Isiah Thomas. Nang suntukin ni Isiah si Laimbeer na nauwi sa pagkabali ng kamay ni Thomas. Matagal na silang mag-teammates at magkaibigan at sanay na silang magkasama sa laban pero kadalasan laban sa ibang team. Ngunit ngayon ang laban nila ay sa isa't isa. Nag-alala naman si Laimbeer sa magiging reaksyon ng Detroit fans pagkatapos ng nangyari. Kaya't matapos ang isang pribadong pag-uusap kasama si Isiah at ang head coach nila, nagdesisyon na itong tumigil sa paglalaro at doon na rin natapos ang kanyang NBA career. Pagkatapos ng karera nito sa NBA, hindi naman doon nagtapos ang basketball journey niya. Nagkaroon pa siya ng matagumpay na coaching career sa WNBA kung saan nanalo siya ng championships bilang head coach. Pero kahit masama ang naging ending ng NBA career niya, nananatiling close friends pa rin sina Thomas at Laimbeer hanggang ngayon. Kahit na binansagan si Laimbeer bilang dirtiest player sa NBA, hindi may kakaila ang galing at talino niya sa court. Lahat ng agresibo at kontrobersyal niyang kilos ay para manalo at ipakita ang lakas ng Pistons. Sa huli, siya ang perfect example ng isang player na handang gawin ang lahat para sa tagumpay. At iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin siya ng mga basketball fans. Anong masasabi niyo patungkol sa kanya mga boss? I-komento mo lang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.